Magandang araw, ako nga pala si Carl Edre S. Laguna, isang computer science students at tulad nyo, gusto rin matuto kung paano mag-coding and programming. So, ang topic natin for today is program flow, iteration, control structure. Bago tayo mag-start, ano nga ba ang program flow, iteration, control structure? Ang iteration control structure or looping sa madaling salita, ba't ba natin kailangan to? Kailangan natin ng looping para sa mas professional way of coding nga pala. Kasi hindi lang natin need na isang execute lang ng ating program ay mag-i-end agad. Kailangan maglo-loop to kapag may conditions. So ayun lang. Ano nga ba ang objectives natin for today's video? Number 1, kailangan mapakita ko sa inyo ang mga different iteration control structures o iba't ibang klase ng looping. Number 2, ma-demonstrate ko sa inyo kung paano gumagana ang mga looping. And number 3, kailangan makagawa tayo ng design na nagagamit ng looping. Magsimula na tayo. Repetition control structures o sa madaling salita, paulit-ulit. Sa programming language na Java, inaalaw niya tayo mga user na mag-execute ng code hindi lang isang beses. Kaya may tinatawag tayong looping. So, meron tayong tatlong ditong kinds ng loop. Una is for loop, next is do while loop, and third, the while loop. So, unahin na natin si for loop. Ano ba yung for loop na yan, tinatanong nyo? Ang for loop sa madaling salita, ito lang naman yung beses na pwede nating i-run yung uli yung code. Na hindi natin minamanually, automatic siya, nagra-run by the program itself. Ayun lang naman yun. Syntax, ano ba yung syntax na yan? Syntax is the format. Format natin. Kaya mamaya i-demo natin kung paano siya code by code tinatype. Next is the parts. Ang unang parts is initialization, expression. Ano ba to? Parang ito lang naman yung magbibigay tayo ng identification sa ating variable. Or pwede sa madaling salita, starting point ng ating loop. Next is condition ng loop natin. Magagawa lang natin to kapag magkakaroon ng loop is kapag na-meet natin yung condition na yon. Next is step expression. Ito lang naman yung increment or kaya yung mangyayari sa loop natin. So mamaya i-demo natin. So, bago ang lahat, unang-una, ang ginamit kong application para sa demonstration natin ngayon is Apache NetBeans version 27. Available siya sa Google. Download nyo na lang, free to, kung gusto nyo or pwede nyo gamitin. So, ang tinatawag natin, stand-in name para sa for loop dito sa application na to or sa kahit saan is the word for. Yan, for. Ayan yung call name niya dito, for. Then, parenthesis. Ano nilalagay natin sa parenthesis? Dito papasok yung mga parts. Unang part is number 1, initialization. Number 2, condition. Number 3, step expression. So, ang unang part natin is initialization. Okay. For example, gamitin natin yung number 1. Semicolon. Since nasa looping na tayo, parang may introduction na kayo dito sa data types, pati dito sa mga public class, variable. So, i-skip na natin yun. Pero, ano lang tayo, konting recap. Int, integer, stands for the data type siya na nag-hold ng mga value ng numbers. Pero ang hinuhold lang ng numbers is whole numbers lang 1, 2, 3, so and so forth. Ayun lang hinuhold niya. Next is semicolon. Ano ba yung semicolon na yan? Nakikita natin dito. Semicolon is parang ano lang siya, identification. Nag-determine na isang line of code yun. Parang ano siya, command yun, command siya. Next is the condition. Ang lalagyan natin condition is I is less than or equal to 10. Yan. Yan ang condition natin. Mag-run lang ang loop kapag yung I is mas maliit or equal na sa 10. Mag-i-stop siya pag hindi na na-meet yung requirements na yan. Next is the step expression. Dito natin papasok ang tinatawag nating operations. Which is gagamit ako ng I++. Yan. Ano ba ibig sabihin ng I++ na yan? Ang I++ na yan is increment nga pala, tawag dyan increment. Kasi ang increment is addition.
addition or nag-a-add ng mga values. Sa madaling salita, ang I++ na yan, pwede siya mag-display ng I+1. Ayun lang ibig sabihin yan. Next is, natin na curly bracket. Para sa two curly brackets. Curly bracket is nag-i-indicate na nasa loob na tayo ng code. Dito natin lalagay yung mga dapat mangyari kapag na-meet natin itong condition na ito. Which is, nalagay tayo ng system dot out dot print. Yan, dito sa Apache NetBeans may mga ano na siya, built-in instructions. LN stands for next line kasi ang Java binabasa niya from right to left yung ating code. Parenthesis, wait, may ita, yan, semicolon. Ang lalagyan natin dito I kasi gusto nating ma-print out yung looping na to. Run na natin, tingnan natin kung gumana. Yan, dito sa baba, yan, we can see here gumana yung ating looping. Nag-start siya sa 1 and nag-end sa 10. Ayun lang ang basic for loop. Pero paano naman kung gusto natin kontrolin to? Gusto natin kontrolin yung looping natin. Dito na papasok yung user input. So, para magawa natin yun is unang-una kailangan natin mag-import sa Java. Tayo dito. Import. Hindi ko lang alam pero parang na-introduction sa inyo to or hindi pa. So, ito. Import. Ito yung magpapasok tayo ng ibang Java tools na natin kailangan na gamitin para dito sa ating program. Ang gagamitin ko ngayon is import java.util. Util stands for utilities. .scanner. Yan. Para saan ba yan? Ang ibig sabihin na import java.util scanner na yan is ini-scan niya yung user input, yung itatype natin mismo. Yung bibigay tayo sa program ng ating thoughts or gusto nating i-display. Yan. Meron tayo yan. So, pag meron na tayo yan, kailangan natin i-clarify yung meaning yan. Like, ito, gagawa tayo. Scanner, yung name yan. Tapos, kung anong gusto nating variable na mag-equal dyan. Like, kung gusto ko, lagay ko, input. Yan. Equals, gagawa tayo ng bago. New scanner, parenthesis, system, in. Yan, tapos semicolon. Di mawala dapat ng semicolon. So, kung gagamit kayo ng import java.util scanner, ang tandaan nyo lang is kailangan nyo laging ilagay ito. Int yan. Yung input, bahala kayo kung anong pwede yung palitan. Gawin natin x, gawin natin ans. Ayun yung parang gusto nyo pangalan ng variable na yan. Pero itong scanner na yan, itong new scanner system.in, kailangan laging andyan yan. So, gagawa tayo. Gusto kong pangalan ng variable is input. Yan. Meron na tayo dyan. So, dito na tayo gagawa ng user input. Ang gusto ko muna lumabas is, para makikita sa display natin, ang gusto kong lumabas is enter starting number. Like system out dot print. Yan, dito sa Apache may mga built-in na siya. Pwede tayo makahanap dito. Ito. Print. Tama. Print ln for next line. Yes, so, yan, apostrophe or clause. Kailangan natin yan. Para makita natin na isang string mismong word. So, yun yung mismo magsisimplifies ng ating lalagay. Enter first or gawin nating starting.
starting number. Yan, add tayo ng space, semicolon, colon, add tayo ng space para dun ita-type ng user. Yan. Next, kapag nakagawa na tayo ng parang patanong sa user, kailangan natin gawin is i-clarify natin yung sagot. So, dito, kailangan natin sagot is integer, diba? Yan, integer. I, sabihin natin I, kasi diba ito sa baba. Pero mamaya tatanggalin natin yan. Integer I equals to input, kasi ayun yung pinangalan natin sa scanner natin, input dot next int, then semicolon. Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, ang magiging data type ng sasagot ng user natin dito is numbers lang, int kasi integers. So dito sa baba natin makikita natin, di ba dito may for int, tatanggalin na natin dyan yung int I equals 1. Pero kailangan lagi tayo mag-iiwan ng semicolon na yan. Lagi tandaan na lagi mag-iiwan ng semicolon na yan para nag-i-indicate na meron pa rin tayong initialization. Pero ang initialization natin nasa taas. Yan, try natin ha. Enter starting number, diba? Makikita natin dito. Paano kung, kasi diba, nag-start tayo sa number 1. Paano kung lagay natin 3? 3. Yan. 3. So, kailangan, pag nag-start tayo sa 3, lalabas dyan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang 10. Tingnan natin ha. Yan. Kita natin dito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tataka kayo kung bakit walang space, diba? Hindi dapat kasi, para magkaroon ng space yan, maglagay tayo dito ng system.out.print ln for next line, pero wala siyang value. Gagawin natin no value siya, just for the space lang, para may space lang tayo. Yan, try natin, kakaroon na yan. Enter starting number 3. Yan, di ba may space na. So, ayun lang ang basic looping natin. Pero, basic looping natin pinapakita dito ngayon. Pero kung gusto nyo, pwede rin natin kontrolin to, ang condition natin. So, paano kontrolin ang condition natin? Ganun lang ulit. Gagawa tayo ng tanong sa user. System.out.print ln, or pwede, ang condition is parang madaling salita natin is the end. Kasi kung ito may starting number tayo, pwede rin tayo kung ano yung limit number. Okay? Enter limit number. Yan. May tanong na tayo sa user natin. Wait. Ito pala yan. Enter yan, may tanong na tayo sa ating user. Pero hindi natin kailangan itong nasa baba kasi meron ito dito. Mamaya bubura natin. Pero kailangan natin laging tandaan, kailangan may clarification pa rin tayo. Katulad lang ulit int, bawal na siyang maging I kasi binigay na natin siya sa starting number. So gagawin na lang natin siyang y equals input dot next int. Same process lang siya kasi pares lang silang number, whole number ay lalagay ng user. Yan, meron na tayo. Dito naman sa baba, dito na natin magkakaroon ng controlling.
babaguhin na natin yung mga nasa baba. So kung I, ito yung I, yan, kung ano yung starting number is less than or equal sa 10, pero ang 10 kailangan sa user na magde-decide. Gagawin natin siyang Y. Yan. So, kapag ang user naglagay ng mas malaki sa 1 or mas malaki sa I na nilagay nila, maglo-loop pa rin yun. Pero kapag na-meet yung Y na yun, doon na mag-i-stop ang looping. So, try natin ha. Yan. Enter starting number. Lagay tayo 5. 5. Enter limit. Kailan gusto natin matapos? Lagay tayo 50. 50 lang. Yan. Kailangan mag-i-start sa 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 50 yan na. Yan. Okay. Takay natin. Yan. Nakikita natin dito. Nag-start sa 5, 6, 7, 8 hanggang 50. Yun. Successful natin kinontrol yung ating condition at ng ating initialization. So, paano naman kung gusto rin natin kontrolin itong increment? Pwede rin. Gagawin lang natin is ganun ulit, pares lang dito. Tatanong ulit tayo sa user kung ilan ang gusto nilang skip sa addition, parang ganun. Enter skipping verb. Kung ilan yung gusto nilang talon or yung skip, yan, ganun. So, paano naman kung dito, meron na tayo. Huwag natin kakalimutan tong verification ulit ha. Yan. Ayusin lang natin. Int say. Yan, binigay kong variable dito para sa skipping number is say. I plus or equal sa z. Ba't ko ginawan plus or equal? Ibig sabihin, magpa-plus siya depende sa binigay na number ng user. Yan. Try na natin ha. Okay. Enter starting number 3. Enter limit number hanggang sabihin na natin 30. Yan. Enter skipping number. Ilang beses natin gusto mag-skip ang 3. So, lagyan natin ng 2. Kailangan lalabas dyan 3, 5, 7, 9 hanggang 30. Yan. Diba? Lumabas yung mga add numbers. 3, 5, 7, 9, 11 to 29. So, ayun lang ang basic sa for loop. Tapos tayo sa for loop. Ngayon, dito na tayo sa tinatawag nating pangalawang loop, which is do while loop. Pares lang daw to sa while loop, pero ang mamaya tatalakayin natin yung while loop. Overall, yung mga loop is pare-parehas lang. Nagkakaiba lang sa format. Like here. Dito sa sinasabi ng syntax, ang mauuna natin is do. Kanina di pa ginawa natin for. Next is yung mga statement niya sa loob ng curly braces. Then, Boolean expression ang nasa while. So, ano nga ba ang Boolean expression? Boolean expression, dalawa lang ang sagot dyan. Boolean expression is true or false. Ayun lang yun. Madaling salita, true or false. Mangyayari pag true, hindi mangyayari pag false. Ayun lang. Next slide, tingnan natin. Ito yung mga guidelines sa paggagawa ng do while loops. Ang mga common mistake doon na pag ginagawa ng do while loop is nakakalimutan natin maglagay ng semicolon pagkatapos ng Boolean expression, which is wrong, mali yun. Kailangan wag natin kakalimutan yung semicolon. Kasi ang semicolon is, di ba, sinabi natin kanina, is command. Nagbibigay siya dun sa Java ng command, which is na nag-identify na isa siyang line code. Parang isa siyang line na kailangan natin i-prompt or i-type para mag-execute sa ating do while loop. So, nakikita, sabi kanina, di ba? Ang una daw is do. Kasi para sa for loop, for. Ngayon naman sa do while loop, do. Then dulong-dulo is while. Yan.
incorporate lang natin yung ginamit natin kanina. Pero ang pinagkaiba na sa dual pati sa for loop is yung format. Dito ngayon, kung uunahin natin is bibigyan natin ng initialization in I, example 1. Diba kanina nasa loob to ng parenthesis. Ngayon, andito siya sa taas. Then, magtatingnan naman ng semicolon. Yan. Ay sa 2. Ito ang mangyayari sa 2. Yan, nalagyan natin system dot out dot print ln parenthesis lalagyan natin dyan. Ito diba kanina ang ginamit natin variable I equals 1. So ilalagay natin, gagawin na natin siyang user friendly format. Lagyan natin count, kakalimutan yung close or apostrophe. Nagamit natin count para sa string, count yan, tapos leave tayo sa apostrophe plus. So paano ba ano pa yung plus meaning ng plus dito? Ang meaning ng plus is indicator na nagsasabing may i-add pa tayo dyang data types. Parang space na rin yan. Parang, kasi bawal tayo maglagay dito ng and or kaya comma. Bawal yan. Kaya plus. Lagyan natin yung I, meaning ng I, value niya is 1. Yan. So, hinahanap natin yung increment, diba kanina nasa isang buong parenthesis lang. Kaya yung increment, dito natin pwedeng ilagay sa baba. I, plus, semicolon, wag natin kakalimutan yan. Yan, tapos na tayo sa mga statements. Dito tayo sa while. Diba ang sinasabi sa while? Kailangan daw, next daw, boolean value ang while. Dito natin ilalagay ngayon yung condition. Kanina, ginamit natin yung 10. How about, gamitin rin natin ngayon. I is less than or equal to 10. Huwag kakalimutan semicolon. Yan. Isin na natin. Yan. Ang ibig sabihin natin, explain natin ngayon yung code. Ibig sabihin, integer 1. Ang integer natin is 1. Mag-start sa 1. Starting point 1. Then next is, ang lalabas dapat is I. Or count, kung anong count ng number ng 1. Tapos ang ating increment is pataas until ma-reach natin condition na I is less than or equal than 10. Ang pinagkaiba lang ng do while tsaka while is uunahin munang ma-process ng do while yung loob bago niya ma-meet yung condition. Kasi mamaya sa while magkaiba. Run natin. Yan. Makikita natin, di ba? Count 1 hanggang 10. Kung gusto nyo rin naman kontrolin, alam nyo na kung paano kontrolin kasi naturo na natin siya sa for loop. Tumako na tayo sa last loop natin. While loop. Ano ba itong while loop na to? Itong while loop natin. So, kanina diba sinasabi ko, may pinagkaiba ang do while loop at while loop. Sa do while loop, makikita natin sa format unang-una. May do. Ngayon, while na lang. Ayun ang unang pagkakaiba. Next is yung conditions. Saan ba natin nakikita kanina yung conditions sa do while loop? Diba nasa dulo, nasa while, nasa babang part. Ngayon naman sa while loop, ang condition niya is ando sa taas. Next, ano yung next na pagkakaiba nila? Ang while loop, pag hindi mo na-meet yung condition, unang-una, hindi na siya mag-run. Sa do while loop, di ba nasa baba yung condition, kaya mag-run muna yung body code, statements, mag-run muna yun bago mo ma-meet yung condition. Sa while loop, ang unang-una tinitingnan ay yung condition sa taktok. Pag di nangyari yun, kung hindi boolean value yun, hindi true yun, hindi na mag-run. Dumako na tayo dito sa last loop natin, yung demo natin para sa while loop.
So, kanina, di ba, napapansin nyo, una kong nilalagay or kinatype is 4, 2, pero ngayon, sa while loop, hindi nung unahin natin. Ang unahin natin is yung step number 1, which is initialization or yung parts. In I equals 1, semicolon. Yung mga example na ginamit ko dito is parehas lang doon para mas mapakita ko sa inyo kung ano yung talaga yung pinagkaiba nila. Yan. Dito na natin ngayon papasok ang while. While parenthesis, ano nasa loob ng parenthesis is the condition or yung mga boolean value. I is less than or equal to 10. Yan ang ating condition. Kapag hindi natin ito nasunod tong condition na to sa unang-una pa lang, hindi na magra-run. Terminated na agad yung code. Curly bracket for the statement sa loob. Yan. System out print. Okay. Yan. Kaya ulit natin mas readable to. Step plus I. So kanina binanggit ko na tong mga meaning nitong addition sign na to, tapos itong mga condition na to. So ulitin ko lang ulit para mas mabilis tayo. Meron na tayong initialization, meron na rin tayong condition, mawawala na lang tayo ng increment plus semicolon. Yan, dapat i-explain ko natin sa iyo ngayon. Dapat ang lalabas dito is step 1 to 10 agad, para katulad lang ulit sa do while o sa for loop. Tignan natin ah. Yan, makikita natin lumabas nga step 1 to 10. Paano kapag hindi na satisfy tong task? Hindi na satisfy agad to. Diba sabi natin pag while loop, hindi na agad mag-run kasi hindi na satisfy. Gawin natin 11. Tignan natin kung mag-run. Yan, walang lumabas. Kasi mas malaki na tong 11 dito sa condition na binigay natin. Yan sa mga loop. Dito naman tayo sa branching statement. Pero kayo mag-alala, last part na to. Malapit na tayo matapos. So, ano nga ba ang branching statement? Ito lang naman yung nagre-redirect ng flow ng program natin ng loop. Meron tayong 3 main types dito. Unang-una is break. Ano ang nasa break? Break. Under the break, meron tayong 2 types. Unang-una is unlabeled break and labeled break. Unang-una, ano muna ang break? Ito yung nag-determinate ng loop. Kahit hindi na natin ma-meet or ma-meet ating condition, once may break, terminate na agad yung loop. Next is unlabeled break statement. Ito naman yung nag-terminate ng loop sa inside and outside. Pwede siya mag-terminate sa inside, pwede sa outside loop. Next is labeled break statement. Ito naman, determinate niya lang is yung inside. Yun lang yan. Next is the continue. Continue, ito yung nag-i-skips. Kung nga, namit mo na yung condition, pero hindi pa rin mag-i-end. Tuloy-tuloy pa rin siya hanggang ma-meet mo yung condition ng outside loop. Yun lang yan. Return. Ito naman, whether ma-meet mo or hindi mo ma-meet yung condition, mag-i-end agad. Di-demo natin sa mga loop. Dito naman tayo sa branching statement. Pero kayo mag-alala, last part na to. Malapit na tayo matapos. So, ano nga ba ang branching statement? Ito lang naman yung nagre-redirect ng flow ng program natin ng loop. Meron tayong 3 main types dito. Unang-una is break. Ano ang nasa break? Break. Under the break, meron tayong 2 types. Unang-una is unlabeled break and labeled break. Unang-una, ano muna ang break? Ito yung nag-determinate ng loop. Kahit hindi na natin ma-meet or ma-meet ating condition, once may break, terminate na agad yung loop.
Next is unlabeled break statement. Ito naman yung nagte-terminate ng loop sa inside and outside. Pwede siya mag-terminate sa inside, pwede rin sa outside loop. Next is labeled break statement. Ito naman, terminate niya lang is yung inside. Yun lang yan. Next is the continue. Continue, ito yung nag-i-skip. Kung na-meet mo na yung condition, pero hindi pa rin mag-i-end. Tuloy-tuloy pa rin siya hanggang ma-meet mo yung condition ng outside loop. Yun lang yan. Return. Ito naman, whether ma-meet mo or hindi mo ma-meet yung condition, mag-i-end agad. Di-demo natin. Ano tayo ngayon sa demo para sa break? So, may problem tayo dito na nakalagay na. Kung makikita nyo ngayon is itong taas, dalawang loop natin dito. Una is the outer loop and the inner loop. Anong pinagkaiba nila? Mas unang napoprocess ang outer loop bago ang inner loop. Tawagin na silang ancestor and descendants. Ibig sabihin, kapag na-process na si ancestor, next na ipaprocess is descendants. Like, here. Run natin, di ba? Tsaka ako ipapaliwanag yung break. Pagka-run natin, lumabas I equals to 1, I equals to 2, I equals to 3. Pero, isang line yan. Ito ang ganito ang pagkabasa. I equals to 1, K equals to 1. Ibig sabihin nun is si I daw 1. Para ma-meet ang condition ng 3, magtatatlong ulit siya, di ba? Pero pagkatapos ng I equals 1, papasok na siya dito. Kasi na-meet niya na itong condition na to, pero hindi muna siya mag-i-implement. Papasok muna siya dito sa descendant niya. Anong descendant niya? J equals to 1. Hanggang maging J equals 3. Pero, nagbigay tayo ng condition sa baba. Na kapag J equals 2, magbe-break. Ibig sabihin ng break, terminate. Kaya makikita natin dito, lahat ng J equals 1 lang. Pagkas ng J equals 1, wala lang J equals 2 kasi nag-break. So, babalik na agad siya dito sa top part. Doon na magkakaroon ng increment. Kaya makikita natin dito, nagiging I equals 2 siya. Ganun lang yun. Next natin ipapakita is yung continue and return. So, ito lang yun. Tanggalin natin ito. Ito. Tanggalin natin itong inner niya. Continue. Ito. Yan. Magayusin na natin. Diba? May if. So, lalagyan natin dito is sa imbis na break, gagawin na natin siyang continue. Then, i-print natin is natin itong I. Gawin natin siyang 5. Print lang natin si I. Yan. Ang kailangan lalabas dito 1, 2, kasi pag continue mag-i-skip lang sa 3, tuloy-tuloy hanggang ma-meet yung condition na 4 at 5. Kaya ang lalabas dito is 1, 2, 4, 5. Tingnan natin kung lalabas lang. Yan. So, diba, sabi dito, I is equals to 2. Kapag ganun daw, pag nag-beat na sa 2, continue pa rin. Hindi siya mataterminate. So, ang lalabas is 1, 3, 4, 5. Yun lang. But if gawin natin return, opposite siya, pabaliktaran na continue. Ang mangyayari dapat dito, kapag na-meet na ang 2, terminate na agad.
Kaya natin. Yan. 1. Diba? Terminate na agad. Hindi na dumaan sa 3 at 4 at 5. At doon na po nagtatapos ang ating topic ngayon. Maraming salamat po at sana na-enjoy niyo po ang aking YouTube tutorial.